Wisdom then and now. This chapter intends to help readers refine their understanding and application of wisdom. The procedure in this chapter will be discuss what wisdom literature is and what it is not, and then to make some observation about how to understand these books on their own terms and thus to use them well. Wisdom is the ability to make choices in life. Hebrew wisdom is a category of literature that is unfamiliar to most present-day Christians. Though a significant portion of the Old Testament is devoted to wisdom writings, contemporary believers sometimes either misunderstand or misapply this material, losing benefits that God intended for them. When properly understood and used, however, wisdom is a helpful resource for Christian living. When misused, it can provide a basis for selfish, materialistic, short-sighted behavior, just the opposite of what God intended. Isa sa pinakamagandang ginawa sa atin ng Diyos ay ang binigyan tayo ng karunungan. Karunungan hindi kayang pantayan ng gawa ng mundo, kundi karunungan na nakakita ng kanyang mga gawa at kanyang mga nilikha. Karunungan na kayang basagin ang mga maling paniniwala at mga maling mithiin ng ilan. Karunungan na di kayang bilhin ng anumang yaman sa mundo. Ito ang katotohanang dapat maunawaan ng sinuman. Ang hindi nagtataglay ng karunungan na galing sa Diyos ay laging nabibigo at ang sinumang meron nito ay nagtatagumpay. Meron tayong 3 Old Testament book commonly classified under the category of wisdom. Nariyan ang Proverbs, Job, Ecclesiastes, at in addition dyan ay ang Psalms. As we noted in the preceding chapter, a number of Psalms are often classified in this category. May ilang chapter din sa Psalms na under din sa category ng wisdom. Nariyan din kasama ang Song of Songs na sometimes we call Song of Solomon na maaari ding ituring o ibilang sa kategory ng wisdom. The nature of wisdom. Meron tayong nature of wisdom na tinatawag. What exactly is wisdom in biblically speaking? Ayon sa Biblia, ang maikling kahulugan nito ay wisdom is the ability to make godly choice in life. Na ang wisdom po ay kakayanang pumili na kung saan ang ating pagpili ay may kinalaman at may kaugnayan lamang sa Diyos. Na sa ginagawa nating choice sa ating buhay, doon tayo dapat sa kung ano yung will sa atin ng Panginoon. You achieve this goal by applying God's truth to your life so that your choices will indeed be godly. Mas ma-achieve lamang natin ang goal na ito kung ginagawa nating i-apply yung God's truth sa ating buhay. Para sa ganon, yun talagang choices natin sa buhay ay indeed be godly. This sound reasonable enough and not the sort of living that confuse Christian. The problem arises when the Old Testament wisdom materials is misunderstood and thus misapplied. In such cases, people will often make choices that are not always godly. Nagkakaproblema kapag ang Old Testament wisdom ay mali ang pagkakaintindi or interpretasyon at paggamit. In such cases, people will often make choices that are not always godly. Kaya ang mga tao nauuwi sa mga choices sa buhay na hindi godly at hindi nagmula sa Diyos. Abuse of wisdom literature. Meron din po tayong tinatawag na abuse of wisdom literature. Nangyayari din na naabuso din ang wisdom literature. The wisdom book has been misused in 3 ways. Nami-misuse din po ang book of wisdom sa 3 bagay o 3 pamamaraan. Una po dyan, people often read these books only in bits and pieces and thus fail to see that they have an overall message. Snatches of wisdom teaching taken out of context can sound profound and seem practical, which often result in misapplication. Take for example, the phrase in Ecclesiastes that there is a time to be born and a time to die. This is a part of lyrical
poem set in the context of the transitory or elusive nature of human life. It is about how the flow of human life and activity are set by God and thus outside of human control. Since all die when their time comes, no matter how bad or good their life is. Na ang content o nilalaman naman talaga nito ay tungkol sa na ang Diyos lamang ang may power at may control sa buhay ng tao at walang anumang kinalaman ang tao dito. It is under God's control and not human control pag pinag-uusapan yung buhay ng isang tao. Since lahat ng tao ay mamamatay, gaano man kasama o kaganda ang kanilang pamumuhay. Unfortunately, some Christians have taught that this very human observation was intended to teach that God protectively picks out our lifespan for us, na ang Diyos maingat na pinipili ang haba ng ating buhay. But in context, this is definitely not what this author was saying, na hindi naman talaga iyon ang pinapatungkulan noon. People sometimes misunderstood the terms and category of Hebrews wisdom, as well as its style and literary modes, and this also can lead to misuse. Consider this proverb, for example, "Stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips." Yan po ay nasa Proverbs 14, verse 7. What is a contemporary Christian to do with us? Does this mean that followers of Jesus should choose not to associate with those who have mental disability or uneducated or mental ill? Of course not. Lumayo kayo sa isang hangal sapagkat hindi mo mahanap ang kalaman sa kanilang mga labi, sabi po sa Proverbs 14:7. Ano daw po ang gagawin ng isang contemporary Christian dito? Ibig po bang sabihin nito ang mga tagasunod ni Jesus dapat piliin lamang o piliin na wag makihalubilo sa mga may kapansanan sa pag-iisip, may mga problema o kakulangan sa pag-iisip, o walang pinag-aralan o may sakit sa pag-iisip? Syempre hindi po. Mas full pa tayo o mas mangmang pa tayo kapag ginawa natin ito. In Proverbs, however, fool is basically a referent to someone who today we might refer to as an infidel. The person who lives life according to selfish, indulgent whim, and who acknowledge no higher authority than oneself. And thus, staying away is an inextricably linked with the purpose, for you will not find knowledge. In other words, the proverb teaches that if you are seeking knowledge, you should not look for it in the fool, the one who live life apart from God. Yan po ay mababasa natin sa chapter 14 verse 1 at 53 verse 1. Sa Kawikaan, gayon pa man ang sabi doon, ang mangmang ay karaniwang tumutukoy daw po sa isang tao na maaari nating tukuyin ngayon o tawagin bilang isang infidel, na ang taong namumuhay ayon sa makasarili at naandoon yung kanilang sariling kapritsyo lamang at kumikilala ng walang mas matanda na may kapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. At sa pag-iwas ay hindi mapaghihiwalay na nag-uugnay sa layunin, sapagkat hindi makakatagpo ng kaalaman. Sa madaling salita, itinuturo ng Kawikaan na kung ikaw ay naghahanap ng kaalaman, dapat huwag mo itong hanapin sa mangmang, ang namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang sinasabing mangmang dito ay hindi yung mga kulang sa pag-iisip, hindi yung mga mahina ang isip, kung hindi ang mga mangmang na tinutukoy dito ay yung mga taong namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Na yun, mababasa natin yun sa mga awit chapter 14 verse 1 at chapter 53 verse 1. Number 3, people often fail to understand what the book is all about, especially in a wisdom discourse like Job. People often fail to understand what the book is all about and thus also fail to follow the line of argument.
Accordingly, they cite as biblical truth what was intended by this great author as an incorrect understanding of life. Kadalasan hindi nauunawaan ng mga tao kung ano ang tungkol sa aklat at sa gayon din hindi sumusunod sa line ng argument. Alinsunod dito, binabanggit nila bilang katotohanan sa Biblia kung ano ang nilalayo ng dakilang may akda na ito bilang isang maling pangunawa sa buhay. Consider po natin yung sa Job chapter 15 verse 20 na nagmula sa tinatawag na mga aliw ni Job. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan, laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Iti-take mo ba ito as inspirational teaching that evil people can really be happy? Job himself did not, maging si Job po hindi. Sa katunayan, pinabulaanan niya po ito kasi ang mga salitang ito ay part ng speech ng mga aliw ni Job na si Eliphaz. Kinukonvince ni Eliphaz dito si Job na ang reason why he suffer a lot is the direct result of some evil on his part. Karamihan po kasi sa mga reader talaga na nagbabasa, pero hindi lahat o buo ang binabasa. Sa isang book, hindi lahat binabasa nila ito ng buo. Naandoon na yung part lang na gusto nilang basahin. Hindi nila, kumbaga sisimulan nila, pero hindi nila tatapusin. Kaya ang nangyayari, hindi nila nakikita o naiintindihan kung ano talaga ang buong ilalaman ng mensahe. At pag ganitong case ang nangyayari na out of context tayo dahil hindi natin binasa ng buo, hindi rin natin mauunawaan ng buo. Sa paggamit ng mali sa mga aklat sa pamamagitan ng maling kaparaanan ito, talaga ay nagdudulot ng maling pag-asa at resulta sa mga nakikinig at sa mga sumusunod. Sa maling pagpapaliwanag at malayo sa konteksto, mas lalong napapalayo ang tao sa katotohanan. Katulad na lamang ng mga nabanggit natin, kumukuha lamang ng kapiraso sa kabuuan kaya ang resulta hindi lubos na nauunawaan ng mga tagapakinig yung nilalaman. Pangalawa na po dyan, yung sa mga termino na ang ginamit, kung hindi malalatag ang tamang kahulugan, hindi rin makukuha ang nais iparating ng may akda. Kung ganoon, papaano makukuha yung tama kung ang pagbibigay ng kahulugan ay mali? Sabi din po sa number 3, sa pakikipagtalakayan o pag-uusap, hindi nabibigyan ng magandang depensa at opensa ang karunungan. Kung sa simula pa lamang ay hindi na alam ang pundasyon o ang ugat ng mga bagay na iyon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa na lamang sa isang pagkain, sabihin na natin pong pizza. Napakasarap nito, maraming ingredients at nakakaakit talaga. So, sa kadahilan ng maraming itong ingredients, so para mapaliwanag mo o masabi mo kung ano talaga ang lasa nito, kailangan mong kainin lahat. Subalit, ang iba, kinukuha lamang yung sangkap na gusto nila at sa tingin nila ay masarap. Kaya hindi nila nabibigyan ng justice o nauunawaan o nakukuha yung totoong lasa ng pizza. Meron po tayo dito na who is wise. Wise, sa Hebrew po, yan ay tinatawag na hakam. The wise person was highly practical, not merely theoretical. Ang mga wise person po, sila yung may highly practical at hindi theoretical na nagbabase sa mga theories at idea lamang. Such a person was interested in being able to formulate the source of plans, that is, make the sorts of choices that will help produce God's desired result in their life. Ayon sa ating pag-aaral, ang tunay na matatalino ay ang taong pinipili ang tama at tunay na hangarin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila na ang realidad ay napakaraming choices, napakaraming pagpipilian sa buhay at napakarami ding inaalok ng mundong ito. Sa Old Testament o sa Lumang Tipan, madaling malaman kung sino ang tunay na matatalino. Hindi dahil sa
theological, kundi yung mga taong practical, yung mga taong ina-apply yung kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang mga tinatawag na tunay na matatalino. Sa bawat tagumpay ng ating buhay, lahat ng ito ay bunga lamang ng ating mga tamang desisyon o pagpili sa mga bagay. At napag-alaman ko din na ang humuhulma sa ating buhay ay ang mga desisyon ng ating ginawa, nagagawa at mga nagawa na. Sa madaling salita, ang taong matalino hindi lamang sa matagalang pag-iisip o pagdedesisyon, kundi pinag-aaralan at pinag-uukulang mabuti ang magiging resulta ng kanyang pagpili. May mga nangyayari din sa ating buhay na kahit nakapagdesisyon na tayo, tanging Diyos pa rin ang higit na mas makapangyarihan. May mga pinili tayo, subalit hindi ito nangyayari, bagkus ang mga nangyayari sa atin na hindi naman natin pinaplanuhan, ang Diyos ang nagdala sa atin dito. May tinatawag din tayong wisdom na sa Hebrew ay hokmah. Sabi dito, wisdom is not something theoretical and abstract. Ang wisdom daw po, hindi lamang ito isang theoretical na base lamang sa mga theory or ideas and abstract that only existing in thought. It is something that exists only when a person thinks and acts according to truth when making the many choices that life demands. Wisdom has nothing to do with IQ. Walang kinalaman sa IQ ang wisdom. It is not a matter of cleverness and quickness or skill in expression or even age, though personal experience is a valuable teacher if interpreted in life of revealed truth. Rather, it is a matter of orientation to God, out of which come the ability to please God, our Heavenly Father, na nagagawa nating i-please ang Lord dahil sa wisdom na nagmumula din sa Panginoon. Wisdom was applied to technical matters. Na-apply din daw po ang wisdom sa mga technical matters. Example na po dyan, yung construction kay Bezalel, the tabernacle articles that filled with the Spirit of God in wisdom na nasa Exodus chapter 31 verse 3 or navigation ng Ezekiel chapter 27 verses 8 to 9. Wisdom was also sought by people who had to make decisions affecting the welfare of others. Wisdom literature then tends to focus on people and their behavior, how successful they are at making godly choice, and whether or not they are learning how to apply God's truth to the experience they have. It is not so much the case that people seek to learn how to be wise, but rather they seek to get wise. Hindi naghahangad lamang ang tao na hindi daw po naghahangad lamang ang tao na maging matalino. Kung di naandoon talaga yung pagsisikap na maging matalino, na hindi dapat ninanais mo lamang na ikaw ay tumalino o maging matalino. Dapat nagsisikap ka pa rin para dito. Meron din tayong teachers of wisdom. In ancient Israel, some individuals devoted themselves not only to gaining wisdom but also to teaching others how to gain it. May mga individuals po na itinalaga ang kanilang sarili. Dinibot ang kanilang sarili, inialay ang kanilang sarili, hindi lamang para sila ay magkaroon ng karunungan, hindi lamang para sila ay matuto, may matutunan o lumalim, kung hindi para ibahagi rin yung mga natutunan nila sa iba. These wisdom instructors were simply called wise men, na mababasa po natin sa 1 Chronicles chapter 27 verse 32 at Ecclesiastes chapter 2 verse 16 or wise woman sa 2 Samuel chapter 20 verse 16 at Proverbs chapter 14 verse 1. Though they eventually occupied a position in Israelite society, so what parallel to that of the priest and the prophet na nasa Jeremiah 18 verse 18. Nagturo din sila eventually, ito pong mga wisdom instructor na ito, nagturo sila, then eventually po nagkaroon sila ng posisyon which parallel din daw po sa mga priest at mga prophet. Hindi lang sila naging wisdom instructor, binigyan din po sila ng posisyon, katungkulan na
kahalintulad sa mga priest at mga prophet. We note also that the wise person served as a sort of substitute parent to the person seeking wisdom from them. Even before the exodus from Egypt, Joseph was made by God a father to Pharaoh. Nasa Genesis chapter 45 verse 8 po iyon. And later, the prophet Deborah is called a mother in Israel na mababasa naman natin sa Judge chapter 5 verse 7. Kumbaga silang mga wise person or wisdom instructors, naging katuwang sila o naging pangalawang magulang sa mga nagsisik ng wisdom na tinuturuan po nila. Thus, often in the book of Proverbs, we see the wise teacher addressing their pupil as my child. My son is not the best translation. Parents sent their children to be educated in wisdom, attitude, and lifestyle by such wisdom teachers, and these teachers taught their pupils as they would their own children. Sa book of Proverbs, makikita po natin na yung mga wise teacher, ina-address nila yung kanilang student na ang tinatawag nila na my child. Parents sent their children, na kung saan ang mga parents po, they sent their children to be educated in wisdom, attitude, and lifestyle by such wisdom teachers, and these teachers taught their pupils as they would their own children. Pinapadala po ng mga magulang ang kanilang mga anak upang maturuan ng karunungan, mga saloobin at pamumuhay ng gayong mga guro ng karunungan, at tinuturuan naman po ng mga guro ang mga ito, ang kanilang mga mag-aaral tulad nila, at hindi lang basta nila tinuturuan kundi tinuturing din nila ang mga ito na kanilang sariling mga anak. Meron din po tayong wisdom in home. Wisdom, however, has always been taught more at home than in any other setting. Modern parents teach their children all sorts of wisdom virtually every day and often without realizing it, as they try to help them make the right choices in life. Ang karunungan, gayunman, ay palagi pong itinuturo ng higit sa tahanan kaysa sa anumang iba pang kapaligiran. Ang mga modernong mga magulang po ay nagtuturo sa kanilang mga anak ng lahat ng uri ng karunungan. Ang karunungan, gayunman, ay palaging itinuturo ng higit sa tahanan kaysa sa anumang iba pang kapaligiran. Ang mga modernong magulang ay nagtuturo sa kanilang mga anak ng lahat ng uri ng karunungan. Kahit yung simpleng payo na huwag ka maglalaro sa kalsada or piliin mo yung mga kakaibiganin mo, halos araw-araw madalas nagtuturo sila, nagpapayo sila nang hindi nila naiisip o nare-realize na kung ano ang itinuturo nila sa kanilang mga anak ay yun na mismo ang na-adapt, ang nagiging choice sa buhay ng kanilang mga anak. Na kung anong nakikita sa kanila, kung anong itinuturo nila, yun mismo ang kanilang ipinamumuhay at sinusundan. Yun mismo ang kanilang sinusunod, kung ano yung mga ini-input o tinuturo ng kanilang magulang sa kanila sa loob ng tahanan. Kaya mahalaga talaga na sa mismong tahanan pa lang nagsisimula na ang tamang katuruan. Karamihan sa mga magulang ay gustong maging masaya ang kanilang mga anak, maging self-sufficient and of benefits to others. Ang isang mabuting magulang, nag-i-spend sila ng time sa paghubog ng pag-uugali ng kanilang mga anak sa direksyon na regular na nakikipag-usap sa kanila sa kung paano kumilos, na andoon ang maayos na komunikasyon na maturuan ng kanilang mga anak, halimbawa kung paano kumilos, na same din naman sa Proverbs. Sa kawikaan, lalo na ang parehong uri ng praktikal na payo, ibinibigay din. Pero isinasailalim ng kawikaan na ang lahat ng payo nito ay nasa karunungan ng Diyos, gaya ng dapat na sinusubukang gawin ng isang Kristiyanong magulang. The advice may be strongly practical and concerned with a secular issue, but it should never fall to acknowledge that the highest good a person can achieve is to do God's will. Nahigit pa rin talaga na maa-achieve ng tao ay magawa o makasunod sa will ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa secular na issue tulad ng pagkakaibigan o kalusugan,
Gayunpaman, ang kawikaan ay laging inuugnay ang lahat ng payo sa karunungan ng Diyos na dapat gawin din ng isang Kristiyanong magulang. Ang payo ay maaaring lubos na praktikal, ngunit hindi dapat makalimutan na ang pinakamataas na mithiin ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa madaling sabi, ang teksto ay nagpapaalala na ang tahanan ay eskwelahan ng karunungan na naghahalo ng praktikal na gabay at espiritual na pundasyon upang hubugin ang mga anak na matalino at makadiyos. Kaya napakalaki ng tungkulin ng tahanan dahil dito nagsisimula ang lahat. At napakahalaga din na ang itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ay base din talaga sa karunungan nagmumula sa Panginoon. Wisdom among colleagues. One way people refine their ability to make the right choices in life is by discussion and debate. Ang isang paraan ng pagpino o pagsala ng mga tao sa kanilang kakayahang gumawa ng mga tamang choices o desisyon sa kanilang buhay ay sa pamamagitan ng talakayan at debate. This sort of wisdom is arrived at sometimes by lengthy discourse, either in a monologue intended for others to read and reflect on. Ang ganito pong uri ng karunungan ay dumating sa kung saan minsan sa pamamagitan ng mahabang ang diskusyon, alinman sa isang monologo na nilalayon para sa iba na basahin at pagnilayan, like example po sa Ecclesiastes, or in a dialogue among various persons seeking to inform each other opinion on truth and life naman sa Job, na nag-i-inform ang bawat isa ng kani-kanilang opinion kung ano ang tingin nilang totoo. Nasa Job, meron tayong mababasang ganito pong pangyayari. The kind of wisdom that predominates in the book of Proverbs is called proverbial wisdom, whereas the kind of found in Ecclesiastes and Job is usually called speculative wisdom. Ang kind of wisdom sa Book of Proverbs po ay tinatawag na proverbial wisdom or based on experience. Samantalang ang Ecclesiastes naman at Job, ang tawag naman ay wisdom. Ang tawag naman sa wisdom na ito ay speculative wisdom o karunungan na galing sa haka-haka o sabi-sabi lamang. Proverbial wisdom offers practical, rule-based advice for daily living, typically presented in short maxims like those in the book of Proverbs, while speculative wisdom tackles deeper, more complex existential question through dialogue or monologue as seen in the book of Job and Ecclesiastes. Proverbial wisdom is optimistic and focuses on cause and effect in this world, while speculative wisdom is more critical and question the meaning of life, suffering, and justice. Primary style, mayroong primary style ang proverbial wisdom. Ito ay yung short, pithy maxim, rules, and general advice. Compare sa speculative wisdom na monologue, dialogue, and essay. Kumbaga yung wisdom ng Proverbs, practical siya, samantalang ang sa Ecclesiastes at Job ay haka-haka lamang, not really wisdom, kung hindi nagmumula lamang sa sabi-sabi at opinyon ng mga tao. Meron tayong tinatawag na wisdom expressed through poetry. Students or teachers alike in Old Testament time use a variety of literary techniques as aids to remembering their wisdom. God inspired the wisdom portion of the Bible according to such techniques so that they might be learnable and easily memorized. Ang mga mag-aaral at guro sa panahon po ng Lumang Tipan o Old Testament, gumagamit sila ng iba't ibang pamamaraan sa panitikan bilang mga tulong sa pag-alala sa kanilang karunungan para madali nilang maalala yung kanilang mga natutunan. At kinasihan ng Diyos ang mga bahagi ng karunungan ng Biblia ayon dito. May mga pamamaraan upang sila ay matutunan, may matutunan at madaling makasaulo. At isa na nga dito yung
wisdom expressed to poetry, na kung saan ang poetry ang ginamit nilang variety as technique para madali nilang matandaan yung kanilang mga natututunan. As noted in the 2 preceding chapter, poetry has careful wordings, cadence, and stylistic qualities that make it easier to commit to memory than prose, and thus poetry also became the medium of the Old Testament wisdom. At base sa napag-aralan din po natin na ang nagdaang 2 lessons, ang poetry po meron niyang careful wordings at stylistic qualities na nakakatulong po para madaling ma-memorize yung mga kaalaman. At ang poetry din po ang naging medium or daluyan ng karunungan sa Old Testament. Meron din po tayo ditong the limits of wisdom. It is important to remember that not all wisdom in the ancient world was godly or orthodox. Mahalaga din po na lagi nating tatandaan na hindi lahat ng karunungan sa ancient world ay godly or orthodox. Hindi po lahat. Throughout the ancient Near East, there was a class of wise teacher and scribe who were supported often by royalty in the task of collecting, composing, and refining wisdom proverbs and discourses. Much of this wisdom generally resembled the Old Testament wisdom writing, though it lacks the firm emphasis on the Lord as the origin of wisdom na mababasa po natin sa Proverbs chapter 2 verse 5 hanggang 6, and the purpose of wisdom is to please Him sa Proverbs chapter 3 verse 7 naman po. Na sabi po dito, kulang ang pagbibigay diin. Kulang daw po ang pagbibigay diin na ang Panginoon ang pinagmula ng karunungan, na sinasabi po sa Proverbs chapter 2 verse 5 at 6. And then shall not thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord give wisdom, out of his mouth comes knowledge and understanding. And the purpose of wisdom as to please Him po, gaya ng sa Proverbs chapter 3 verse 7. Sabi doon, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yung kakulangan naman na ang purpose ng wisdom ay to please, ay i-please ang Panginoon. Ang lahat ng karunungan na ipinagkaloob ng Diyos ay mayroon ding hangganan, at kahit ipunin o pagsamasamahin ng mga tao lahat ng kanilang mga writings o kasulatan, lahat ng ito ay pinapatungkulan na lahat ng karunungan ay sa Diyos lamang talaga nagmumula. Moreover, wisdom does not cover all of life. Intensely practical, it tends not to touch on the theological or historical issue so important elsewhere in the Bible. And skill at wisdom does not guarantee that it will be properly used. Bukod po dito, hindi daw po saklaw ng karunungan ang buong buhay. Hindi daw po saklaw ng wisdom yung ating buong buhay. In intense practical, ito ay may posibilidad na hindi hawak ang theological at historical na mga issue na napakahalaga sa ibang bahagi ng Biblia. At ang kasanayan sa karunungan ay hindi ginagaranti na ito ay gagamitin ng wasto at tama. Halimbawa na dito, yung sa 2 Samuel chapter 13 verse 3, na kung saan si Jonadab's wise advice to Amnon was rendered in an evil cause, kasi itong si Jonadab napakatuso po nito. Naandyan din po ang example niyan, si Solomon's great wisdom sa 1 King chapter 12 at sa 1 King chapter 4 verse 39 to 34, mababasa po natin, help him gain, na ang Lord po, help him gain wealth and power, but could not keep him from turning away from faithfulness to the Lord in his later year.
na mababasa po natin naman sa 1 King chapter 11 verse 4 na si Solomon po humingi siya ng karunungan sa Diyos na kailangan niya sa kanyang pamamahala. Tinulungan po siya magkaroon ng kayamanan, kapangyarihan, karunungan, ngunit hindi niya po napigilan ang pagtalikod sa kanyang katapatan sa Panginoon. Na sa mga sumunod niyang taon, gaya po ng sabi sa unang hari chapter 11 verse 4, nahikayat siya, sumama po siya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi siya naging tapat kay Yahweh. Only when wisdom as a skill is subordinated to obedience to God does it achieve its proper ends in the Old Testament sense, na tanging kapag ang karunungan bilang isang kasanayan ay napapailalim sa pagsunod sa Diyos, ay makakamit nito ang wastong layunin nito sa kahulugan ng Lumang Tipan o Old Testament. Meron po tayong tinatawag na wisdom in Proverbs. The book of Proverbs is the primary locus of prudential wisdom. That is memorable aphorism or maxims people can use to help themselves make responsible choices in life. In contrast to Ecclesiastes and Job, which use speculative wisdom as a way of wrestling with the great issue of life, proverbial wisdom concentrates mostly on practical attitude and behavior in everyday life. Ang aklat po ng kawikaan daw po ay sinasabing primary locus na maingat na karunungan. Ibig sabihin, mga di malilimutang aphorism or maxims na magagamit ng mga tao upang tulungan ang kanila pong mga sarili na maging responsable sa mga choices nila sa kanilang buhay. Na kaibahan naman sa Ecclesiastes at sa Job na gumagamit ng speculative wisdom bilang isang paraan ng pakikipagbuno, pakikipagtalo sa mga dakilang isyu ng buhay. Ang karunungan ay nakatuon sa praktikal na ugali at pag-uugali sa pang-araw-araw na buhay. Bilang isang paglalahat, masasabi na ang kawikaan ay nagtuturo ng mga makalumang asal. As a generation, one can say that proverb teach old-fashioned basic value. A good parent, sabi dito, a good parent does not want their child to grow up unhappy, disappointed, lonely, socially rejected, in trouble with the law, immoral, inept, or broke. It is neither selfish nor unrealistic for a parent to wish a child a reasonable level of success in life, including social acceptance, moral uprightness, and freedom from want. Dito po, the book of Proverbs provides a collection of pithy advisory statements designed to do just that. There is no guarantee, of course, that a life will always go well for a young person. What Proverbs does said is that all things being equal, there are basic attitudes and a pattern of behavior that will help a person grow into responsible adulthood. Wala naman daw pong garantiya na ang buhay ay laging go well o nasa maayos o nasa smooth, magandang sitwasyon, maging sa mga kabataan. Pero ang Proverbs po, nagbibigay pa rin po ito ng basic attitudes at patterns na pwedeng sundan ng mga kabataan to help them grow as a person na isang responsableng nilalang. Proverbs continually present a sharp contrast between choosing the life of wisdom and choosing the life of folly. What characterizes the life of folly? Meron po dito tayong mababasa, may violent crime. Nababasa po natin yan sa Proverbs chapter 1 verse 10. Yung careless promising of pledging sa Proverbs chapter 6 verses 1 to 5, laziness chapter 6 verse 7 hanggang 11, malicious dishonesty nasa Proverbs chapter 6 verses 12 hanggang 15, and sexual impurity which is especially odious to God and harmful to an upright life. Nababasa naman po natin yan sa Proverbs chapter 2 verse 16 hanggang 19. Meron din po sa chapter 5, 3 hanggang 20. Meron din po tayong tinatawag na uses and abuse of Proverbs.
The Hebrew word po for proverb is mesalim, having to do with figures of speech, parables, or especially contrived saying. A proverbs therefore is a brief particular expression of a truth. The briefer a statement is, the less likely it is to be totally precise and universally applicable. We know that long, highly qualified, elaborate, detailed statement or fact are often not only difficult to understand but very difficult to remember. Kung mas maikli daw po ang isang pahayag, mas maliit daw po ang posibilidad na ito ay ganap na tumpak at naaangkop sa pangkalahatan. Nalalaman din po natin na kadalasan hindi lamang mahirap intindihin ang ganito, kundi napakahirap din pong tandaan. The proverbs then are phrased in a catchy way so as to be memorable. Indeed, in Hebrew, many of the proverbs have some sort of rhyme, sound repetition, or vocabulary quality that make them particularly easy to learn. Consider the English proverbs, look before you leap, and a stitch in time saves nine. The repetition of single syllable words beginning with the letter I in the first case and the rhyme and rhyme of single syllables words in the second case are elements that give these proverbs a certain catchiness. Sa Hebrew po, ang kawikaan ay may mga sort of rhyme o ritmo o inuulit para mas mabilis na matandaan ng mga nagbabasa. Talaga pong sinasadya ito, pwede rin talagang sinasadya ito para po mas lalong tumanim sa kanilang mga puso. At ang Proverbs po does not state everything about a truth but rather points toward it. Ang isa pong kawikaan, hindi siya nagsasaad ng lahat ng bagay tungkol sa isang katotohanan, bagkus ay tumutukoy dito. They are taken literally, often technically and exact, but as learnable guidelines for the shaping of selected behavior, they are unsurpassed. Naandyan po yan, mababasa po natin yan sa Proverbs chapter 6 verse 27. Sabi po doon, can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? 28. Can a man walk on the coals without his feet being scorched? 29. So is he who sleeps with another man's wife, no one who touches her will go unpunished? Taken in isolation, the last line could be easily misapplied. That is the sort of proverbs that is most often misinterpreted, not realizing that proverbs tend to be inexact statement pointing to the truth in figurative ways. People often assume that this is a direct, clear-cut, always applicable promise from God, that if a person dedicates their plan to God, those plans must be succeed. Ito ang uri ng kawikaan na kadalasang binibigyan ng kahulugan. Hindi napapagtanto na ang mga salawikain ay may possibility na hindi eksaktong mga pahayag na tumuturo sa katotohanan sa matalinhagang paraan, madalas na ipinalalagay ng mga tao na ito ay direkta, malinaw, laging naaangkop na pangako mula sa Diyos na kung ilalaan ng isang tao ang kanilang mga plano sa Diyos, kanilang mga plano na ang plano pa rin ng Diyos ang dapat magtagumpay. Some hermeneutical guidelines, meron po tayo dito na some hermeneutical guidelines. Una na po dyan, Proverbs are not legal. Guarantees from God. Ang kawikaan daw po ay hindi legal, garantiya na mula sa Panginoon. Proverbs set forth a wise way to approach certain selected practical goals, but do so in terms that cannot be treated like a divine guarantee of success. Ang mga kawikaan ay nagtakda ng isang matalinong paraan upang lapitan ang ilang napiling praktikal na mga layunin o ilapit, ngunit gawin ito sa mga tuntunin na hindi maaring ituring bilang isang
banal na garantiya o guarantee ng tagumpay. The particular blessing, rewards, and opportunities mentioned in Proverbs are likely to follow if one will choose the wise courses of action outlined in the poetry, figurative language of the book. But nowhere does Proverbs teach automatic success. Walang itinuturo ang kawikaan na automatic na success. Naandyan po yung example na sa Proverbs chapter 22 verses 26-27, sabi dito, "Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you." Sabi din po sa Proverbs 29 verse 12, "If a ruler listens to lie, all his officials become wicked." Sabi naman po sa Proverbs 15:25, "The Lord tears down the house of the proud, but He sets the widow's boundary stones in place." Meron din po tayong tinatawag na Proverbs must be read as a collection. Na ang Proverbs kailangan din daw pong basahin as a collection. Each inspired proverb must be balanced with others and understood in comparison with the rest of scriptures. Ang bawat inspired na kawikaan daw po dapat balanse sa iba at naiintindihan din kung ihahambing sa ibang banal na kasulatan. Example po dyan sa Proverbs chapter 21 verse 22, "One who is wise can go up against the city of the mighty and pull down the stronghold in which they trust." Sabi sa Proverbs 22 verse 14, "The mouth of an adulterous woman is a deep pit. A man who is under the Lord's wrath falls into it." Meron din po tayo sa number 3 na Proverbs are worded to be memorable, not to be theoretically accurate. Para mas maalala, hindi siya maging theoretically accurate. No Proverbs is a complete statement of truth. No Proverbs is so perfectly worded that it can stand up to the unreasonable demand that it applies in every situation at every time. Ang kawikaan daw po, wala itong kumpletong pagpapahayag ng katotohanan. The more briefly and parabolically a principle is stated, the more common sense and good judgment are needed to interpret it properly. But the more effective and memorable it is. Proverbs try to impact knowledge that can be retained rather than philosophy that can impress a critic. Thus, the Proverbs are designed either to stimulate an image in your mind. The mind remember the images better than it remember abstract data. Ang isip daw po, mas naaalala nito ang isang image kumpara sa isang abstract na data. Or to include sounds pleasing to the ear. Naandyan yung repetition, assonance, and acrostic. Example po dyan yung sa Proverbs chapter 15 verse 19. "The way of the sluggard is black with thorns, but the path of the upright is a highway." Number 4 po, some Proverbs need to be translated to be appreciated. Many Proverbs express their truths according to practices and institution that no longer exist, although they were common to the Old Testament Israelites. Unless you think of these Proverbs in terms of their true modern equivalents, their meaning may seem irrelevant or be lost to you altogether. Ang example po niyan, sa Proverbs chapter 22 verse 11, para po mas maintindihan po natin, sabi po doon, "One who loves a pure heart and who speak with grace will have the king for a friend." Samantalang sabi po sa Proverbs chapter 25 verse 24, "Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife." Kalimitan po sa Proverbs, tinatranslate sa totoong buhay o ina-apply sa totoong buhay para po maunawaan, para ma-appreciate mo. Kasi hindi lahat na nakasulat sa Proverbs ay madaling maunawaan hanggat hindi mo nakikita kung saan ang pinanggalingan.
Dito po sa Wisdom in Job, the book of Job is one of the greatest literary treasures in the world. It comes to us as a carefully structured dialogue between Job and his well-meaning but desperately wrong comforters. Nasama dyan yung mga wrong comforters po ni Job. Naandyan yung si Bildad, Zophar, Eliphaz, and Elihu. But if one does not pay attention to who is speaking at any given point, you will find here all sort of wrong advice and incorrect conclusion, especially if what is said comes from the lips of any of Job's comforters. Incorrect conclusion, especially if what is said comes from the lips of any Job comforters. This dialogue has a very important goal to establish convincingly in the mind of the reader that what happens in life does not always happen either because God desired it or because it is fair. The reader of the book of Job learned what is simply the words wisdom, seemingly logical but actually wrong, and what constitutes God's wisdom and builds confidence in God's sovereignty and righteousness. Anong karunungan ang matututunan sa story po ni Job? Unang-una, hindi lahat ng taong nakapalibot sa iyo ay tama ang sinasabi at itinuturo, katulad po ng mga kaibigan ni Job na umaasta po na kilalang kilala nila si Job. Subalit ang totoo ay hindi. Kaya instead na makatulong sila sa problema ni Job, nagbibigay lamang sila ng kabigatan at kahinaan ng loob kay Job. Patungkol naman kay Elihu, hindi naman niya kilala si Job pero kilala naman niya ang Diyos na sinasamba ni Job. Kaya naman ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay nagbibigay ng kalakasan sa pamamagitan ng pagtutuwid at pagpapayo niya. Naandyan din po ang wisdom in Ecclesiastes. Ecclesiastes is a wisdom monologue that often puzzles Christians, especially if they read it amiss and assume that because it is scripture, everything said here is from God's perspective. There is good reason for the reader to be puzzled because Ecclesiastes is a very difficult book to read, with several passages that seem self-contradictory and others that seem contradictory to the whole or biblical revelation. Sa wisdom naman ng mga ngaral po, nagdudulot ito ng mga tanong, and at the same time, nagdudulot din ng mga kaliwanagan sa mga tanong sa Biblia. Ang mga sulat po na ito sa Ecclesiastes, ito po ay nagbibigay ng informasyon tungkol sa mga bagay na hindi mo nauunawaan, katulad ng buhay, katapusan ng buhay, bakit ka nagpapagod, at lahat ng iyong pinagpapaguran saan mapupunta. Subalit, ang lahat ng ito ay malalaman natin ng walang halaga hanggat hindi mo nauunawaan o hanggat hindi natin nauunawaan na ang mga bagay na tinatamasa natin sa Diyos lamang nanggagaling o sa Diyos lamang ang pinanggagalingan. Kaya ang sabi sa mga ngaral, walang halaga ang lahat ng ito. Dito po sa Wisdom in Song of Songs is a Letty love song, a ballad about human romance written in the style of ancient Near Eastern lyric poetry. We may call it lyric wisdom. How does a love song fit the category of wisdom, and why is such love poetry in the Bible at all? First, it was associated with Solomon, na nababasa po natin sa chapter sa 1 Solomon, sa Solomon chapter 3, 6 at saka po chapter 8, 11 hanggang 12. On this issue, see how to dito po sa issue na ito, whose name in Israel was synonymous with wisdom. But as a deeper level, it deals explicitly with the category of wisdom found in Proverbs, the wise choice of marital and sexual fidelity. God has created human being with a large number of brain cells
devoted to love and sex. This is a fact of our humanity and a part of God's design that was declared good, na matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 31. Unfortunately, as with everything else, the fall also corrupted this dimension of our humanity. Instead of its being a constant source of joy and blessing in monogamous marriage as God intended, sexual love is often a means of selfish personal gratification involving all sort of lust and exploitation. But these things need to be. True romance can be celebrated to God's glory in keeping with His original design. And this is what Song of Songs is all about. Na ang karunungan naman na makukuha po dito natin sa Song of Songs ay patungkol po sa relasyon. Relasyong hindi tungkol talaga sa tao, kundi relasyon ng tao sa Diyos, na kung paano tayo iniibig, tinanggap, pinahalagahan, na dapat maunawaan natin ang totoong pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na yung true romance, hindi lang ito between sa isang magkarelasyon. Dapat ang nagse-celebrate nito, it's celebrated din sa God's glory in keeping with His original design. Na dapat kapag sa isang relasyon, na andoon talaga na nasa between o nasa center talaga ang Panginoon sa bawat uri ng relasyon ng tao sa tao. Dapat nakasentro pa rin ang Panginoon sa gitna nito.